Balik Katoliko ka na, pastor. At nag-quote pa siya ng Isaiah 56 verse 11. Alam niyo po, kung meron tayong dapat balikan ay hindi ang reliyon, kundi ang relasyon sa ating Diyos. Sa mga hindi pa po mananampalataya dyan, ang dapat nating inuuna ay hanapin natin na manumbalik ang ating relasyon sa Diyos. Dahil kahit saan ka pa nagsisimba at kahit lagi mong ginagawa ito, pero wala ka pang relasyon sa Diyos, ay hindi ka maliligtas niyan. Dahil pag naunawaan mo na ang katotohanan ng kaligtasan, ang Diyos ang magdadala sa iyo kung saan ka dapat magpatuloy. At kung bakit niya sinasabi yan, dahil dito nga sa verse na ito. Yea, they are greedy dogs which can never have enough, and they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, everyone for his gain from his quarter. Sa Tagalog, oo, ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailanman ay walang kabusugan, at ang mga ito ay ang mga pastor na hindi nangakaunawa. Sila'y nagsililikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa sa kanyang pakinabang. Yes, totoo, may paghatol ang Diyos sa mga ganitong klaseng pastor. Mga matatakaw, mga walang kabusugan na pastor. Ito yung mga kurap. Kaya nga ang sinasabi dyan, yan yung mga hindi nangakaunawa na mga pastor. At ang nais lang ng mga yan ay yung sarili nilang kapakinabangan at wala silang pakialam sa gawain ng Panginoon. Yan ang katotohanan, meron talagang mga ganyang klaseng pastor. Pero ang isa ding katotohanan ay hindi lahat ng pastor ay ganyan ang pag-uugali sa gawain ng Panginoon. Totoo, marami na tayo nababalitaan ng mga ganyang klaseng pastor. Ang tanong lang dyan mga kapatid, totoo kayang tinawag ang mga ito para magpastor? O talaga bang ginagawa lang nila yon dahil ang purpose at ang motibo nila ay para lang kumita ng pera at gawing kalakal ang salita ng Diyos? Yan ang katotohanan na meron talagang mga ganyang klaseng pastor. Pero wag rin naman nating iwawaglit sa ating isipan na hindi lahat ng pastor ay ganyan ang pag-uugali sa gawain ng Panginoon. At yan po ay hindi nalalayo sa mga katatayuan ng may mga posisyon sa gobyerno. Dahil meron talaga sa mga nakapwesto dyan ang kurap. Pero hindi mo naman pwede sabihin na lahat ng mga nakaupo dyan ay kurap silang lahat. Ganon din naman sa ating mga kapulisan. Hindi naman porke merong isa dyan na nakadungis ng kanilang uniforme, lahat sila ay ganon na ang tingin natin. Dahil hindi naman lahat ay ganon ang pag-iisip at ang ginagawa sa serbisyo. Kaya ganon din po yan sa gawain ng Panginoon. Meron talagang totoong naglilingkod at meron naman dyan ay nagpapanggap lang. Meron ng intensyon lang ay pang sarili, pero meron din naman nagtatapat at nagpapatuloy at seryoso sa gawain ng Panginoon. Sa mga ganyang uri ng pastor, merong hatol ang Diyos. Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, saith the Lord. Therefore, thus saith the Lord God of Israel against the pastors that feed my people. Ye have scattered my flock and driven them away, and have not visited them. Behold, I will visit upon you the evil of your doing, saith the Lord. Ang mga ganyang uri ng pastor ay dadalawin ng Panginoon sa kanilang kasamaan. Kaya ang sinasabi ng Bible patungkol dyan, what you sow is what you reap. Kung ano yung itinatanim mo ay siya mo ring aanihin. Kaya kung kayong mga Katoliko ay babase dyan at sasabihin yung mali ang pagpapastor, ay nagkakamali kayo. And I will gather the remnant of my flock out of all countries, whither I have driven them, and will bring them again to their folds, and they shall be fruitful and increase. And I will set up shepherds over them, which shall feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed, neither shall they be lacking, saith the Lord. Aalisin ng Diyos ang mga hindi tuwid na pastor at maglalagay siya ng pastor na magpapakain sa mga tupa sa kawan. At mababasa nyo sa verse 5, ang ating great shepherd ay ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Kaya mga kaibigan, paalala lang, kaysa tayo ay naghahanap ng kung ano-anong relihiyon, ay mas unahin muna natin ang ating relasyon sa Diyos. Maraming salamat po and God bless you all.